Hayop ka. Noon ang sarap-sarap ng kinain mo. Hindi mo alam ang pahalagahan. Ngayon na bangkarote ka na, tingin-tingin na lang, hindi na mahawakan. Pero noon, dahil mayaman ang pamilya namin, pinatira ko siya. Joji he, kapag nagkita tayo ulit, malamang babalatan niya ako ng buhay. Miss Song, ang inyong ina ang bayarin sa gamot para sa susunod na yugto, kulang pa ng 40,000. Kung hindi pa mababayaran, kailangan nang itigil ang paggamot. Bukas sahod ko, siguradong kukumpletuhin ko. Magkwento ka sa pasyente ng mga bagay na gusto niya, maaari itong magpataas ng tsansang magising siya. Oo. Pagkatapos ng trabaho, babalik ako para bisitahin ka. Laujo, pag-uwi nitong dabuhalang buhaya sa pananalapi, manginginig ang Jiang Cheng. Pero, bakit bigla kang uuwi? Para sa reunion ng mga kaklase, hindi mo naman gusto ang ganitong uri ng paligsahan ng mga ambisyon? Ang paligsahan ng mga ambisyon talagang nakakapagod. Pero may isang tao na hindi ko kayang pabayaan. Ilagay mo ang cake dyan. Narinig mo na ba? Si Xialing ang panganay na anak ng pamilya siya at si Zhou Jihe ay ikakasal na. Noong pagkatapos lang graduate, sinundan agad ni Xialing si Zhou Jihe para mag-abroad. Siguro, nagkatuluyan na sila ngayon. Kaya pala nung nag-abroad siya, kasama pala niya si Xialing. Walang hustisya. Bakit wala namang gwapong lalaki ang nag-aalaga sa akin? Kahit hindi ko siya makita, basta nakatira ako sa mansion na naka-sports car, payag na ako. Chen Yuan, hindi ba't noong college 4 na taon mong niligawan si Songshi? Kahit ikaw, hindi mo alam kung nasaan na siya ngayon? Ang girlfriend ko, kahit lampas 50 na, pero mukha lang siyang 40 taong gulang. Mas mayaman pa siya kay Songshi. Si Songshi, kahit hubaran niya ang sarili niya at tumayo sa harap ko, hindi ko siya titingnan ng 2 beses. Ang pangit, ang daming arte. Hoy, bulag ka ba? Alam mo ba kung magkano ang suot kong to? Kausapin kita, bingi ka ba? Si Songshi, ang panganay na anak ng pamilya Song. Bakit siya naging ganito? Totoo pala na nabangkarote ang pamilya Song. Hoy Songshi, nangyari pa talagang maging waiter ka. Kilala mo ako? 4 na taon kitang niligawan nung college, hindi mo pa rin ako kilala. Nagmamalinis ka pa, ngayong bangkarote ka na, saka ka nagpakabanal. Hindi ba't malandi ka naman nung araw? Nagpaalaga ka pa, kay Joji He, yung pretty boy. Sige na, hindi mo na kailangang bayaran ng damit. Ako na ang magtitiis. Sumama ka na lang sa akin mula ngayon. Bibigyan kita ng 10,000 piso kada buwan. Bilang tao, huwag masyadong ganid. Kung wala kang salamin, meron namang ihi, di ba? Si Zhou Jihe, maganda ang katawan, gwapo. Masaya akong matulog kasama siya. Kapag nakikita kita, parang nakakakita ako ng tae, nakakadiri. Hinahampas mo ako. Si Zhou Jihe yon. Gusto mo bang mamatay? Kinuong huo. Si Zhou Jihe, kailan siya umuwi ng bansa? Ito, Si Zhou Jihe nga talaga. Yung kasama niya ay si prinsipe ng Jiangcheng na si Huoyi. Magkapatid na ang turingan nila ng prinsipe. Ang galing na pala ni Zhou Jihe ngayon. Paumanhin, Joey. Mali ang pagtingin ko sa'yo. Umalis ka na! Ha? Sige, sige. dati pinilit ko siyang makipagrelasyon sa akin. Ngayon, matagumpay na siya. Hindi kaya siya maghihigante. Hindi ko siya dapat makita rito. Tapos na ba ang palabas? Alis ka na. Binibinisong. Ginoong ito, bitawan mo ako. May trabaho pa ako. Hindi tama to. Nung dinukot mo ako at pinatulog sa tabi mo, bakit hindi mo sinabing hindi tama to? Forced love. Kaya pala gusto mo siyang patayin. Galit nga talaga siya sa akin. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Nako, Nangahas ka pang manakit sa kanya. wala na. Kasalanan talaga ng nakaraan. Songshi,
Lasing ka na. Bumaba ka. Joe Jihe, kung ikaw ay hindi pa rin susunod, hindi na kita babayaran sa pagtuturo. Tingnan natin kung ano ang magagamit mo para ipagamot ang mata ng kapatid mo. Huwag kang magsisi. Galit na nga sa akin yon. Lalo pang lumala ang galit niya. Nababaliw na ba si Songshi? Akala niya si Joe Jihe ay yung dating dukha na pwedeng apihin. Tingnan ninyo, ngayon si Joe Jihe ay bagong yaman sa Wall Street. Nasa top 10 ng Forbes list, si Songshi ay siguradong malalagot. Lao Joe. Siguro naman si Miss Song ay hindi sinasadya. Huwag mo nang. Ganyan lang ba kalakas ang kaya mo? 4 na taon tayong hindi nagkita. Medyo nangangapa pa ang kamay. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Songshi. Hindi pwedeng ganun na lang ang mangyari. Nakakahiya talaga. Anong ginagawa mo rito? Nakasalubong ko si Joe Jihe. Mukhang para sa kaligtasan ko, dapat mag-check muna ng almanaki bago lumabas. Hoy, Anong ginagawa ninyo? CR ng babae ito. CR ng lalaki. Si Boss Chen namin ayaw pa nga pumasok. Ate, gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Sige, kung pwede, hanapin mo naman ng gwardiya. Sige. Naka-video na ako nito. Babalik ako agad. Ano ba? Songshi, ikaw dahil sa'yo, nasagasaan ko ang young master ng pamilya Huo at si Boss Joe, ang kumpanya natin, malulugi ng mga 10-10 milyon. Ang usapin na ito, paano natin ito solusyonan? Ano bang gusto mong gawin? Ano bang gusto kong gawin? Magandang tanong yan. Ang ehersisyo ko ngayon, naabot na ang target. Tol, wala ka ng pag-asa. Chow Song, saan ka galing? Hinanap kita pero wala ka. Anong nangyari, Ate Juan? Huwag ka munang umalis. May kliyente kanina naghahanap ng designated driver. Ikaw ang gusto. Suntukin muna, patayin na lang pag-uwi. Mahirap gawin dito. Anong ginagawa nila? Matibay pa pala ang buhay niya pagkatapos suntukin, gumagalaw pa. Bakit dito pa talaga? Wala palang CCTV dito. Dapat patay na yan ngayon. Oo nga pala. Yung tungkol kay Chen Yuan. Si Joe Jihe yun, yung nasa sahig si Chen Yuan. Susunod na ba? Ako na? Songshi. Bakit ka tumatakbo? Songshi. Wala akong nakitang kahit ano kanina. Naghihintay pa ako sa bahay ng nanay ko. Uunan ako. Di mo na ba kailangan yung bayad sa pagdadrive? Ikaw yung nagbook ng driver? Hindi na. Baka kumita ako, wala namang buhay na gagastusan. Kanina, ikaw... Huwag kang lalapit. Kung gusto mong magkagulo, marunong din naman akong lumaban. Anong pinagsasasabi mo? Yung matanda si Joe, pupunta muna ako kay Tangtang. Naghihintay siya ng isda para sa akin. Gagawin kong sabaw. Isda? Pumapatay lang pala kayo ng isda kanina? Oo. Sabi niya may isda sa tindahan, napakasariwa, kailangan dalhin. Ang takot mo naman, baka naman akala mo nagpupunit kami ng katawan kanina. Anong sinasabi mo? Ang pangit kasi ng pagdadrive ko. Uuna na ako. Ihatid mo muna ako sa bahay. Sabi ko na nga, di ako marunong magmaneho. Isang biyahe, 50,000. Sa tingin ko, kaya kong ihatid ka. Sa bahay mo, ako na ang bahala. Ito yung ipinaghanda niya sa amin na bahay.
Kung hindi lang dahil nung nagkasakit si mama, hindi ko rin ibebenta to. Akala ko ba nabili niya? Disyembre 2, birthday ko. Kotse na to ay yung dati kong sasakyan na ipinagbili ko. Kailangan ba yon? Dahil lang ba nung una, hindi siya pumayag, hinawakan ko yung abs niya tapos hinalikan ko siya? Kailangan bang gamitin ang mga gamit ko para ihiya ko? Sandali. So nung una pala, nang binigyan ko siya ng pera, ganito rin ang iniisip niya. Nakarating na tayo? Bumalik sa dati. Anong masasabi mo? Hindi mo pinalitan yung pangalan sa pinto. Nagkukunwari ka. Songshi. 4 na taon na. Yung nangyari nun, wala ka bang paliwanag? Binibini. Binasak ng mga naniningil ang opisina, na aksidente at na ospital din si Ginang, papunta na sila sa'yo, tumakbo ka na. Ayon sa mga insider, dahil sa problema sa utang ng Songshi Group, nagdeklara na ito ng bankruptcy. Anong tinitingnan mo? Gising ka na. Songshi, gumamit ako ng protection kagabi. Pananagutan kita. Di na kailangan. Ang pangit ng technique mo. Tayo na. Anong sinabi mo? Sabi ko, tayo na. Kunin mo tong card. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Ayokong makita ka ulit. Normal lang naman na maghiwalay ang magkasintahan. Tapos pagkatapos ng gabi, iwan mo na ako. Ano naman ngayon? Mabilis ka lang, pangit pa. Hindi ba dapat tayo maghiwalay? Wala na akong sasabihin. Uuna na ako. Kadena, itatali mo ako at papaluin? Huwag kang lalapit. Bawal ang magparusa ng sarili. Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Anong pulis-pulisan? Pakikipagbiruan lang ng mag-asawa yan, wala silang pakialam. Ano? Bibigyan kita ng 3 segundo para ayusin ang sasabihin mo. Yung nangyari nun, bigyan mo ako ng sagot. Anong sagot? Bakit tayo naghiwalay 4 na taon na ang nakalipas? Ako, nagsawa na ako. Hindi ba pwede? Kung alam ko lang na, ganyan ka pala kaseryoso noon pa, hindi na sana kita niligawan. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Jojihe, nababaliw ka na. Anong gagawin mo? Ikaw ang gusto ko. Ang mahal ng ospital ng nanay mo, 'di ba? Matulog ka sa akin ng isang gabi. Sa'yo na ang card na ito. Ikaw, Pera o aalis ka. Ikaw ang pumili. sino ba ang nagturo sa kanya ng mga kalokohang ito? Sandali. Parang ako yata. Baba ka. Paano kung ayaw ko? Songshi, nandito ako para turuan ka. Kung ayaw mong matuto, huwag na. Pupunta pa ako sa ospital para bisitahin ang kapatid kong babae. Jojihe. Ang operasyon sa kornea ng kapatid mo malamang malaking pera ang kailangan, di ba? Ganito, kapag hinawakan mo ang abs ko, bibigyan kita ng 100,000 pesos. Matulog ka sa akin ng isang gabi. Ito ang card para sa'yo. Songshi, ganito ka ba sa lahat ng lalaki? Ganito ka kawalang hiya? Sa'yo lang ako ganon. Sige, gaya ng gusto mo. Paghihiganti, ito talaga ay paghihiganti. Kapag nahulog ako sa kanyang mga kamay, tiyak na hindi ako mabubuhay hanggang bukas.
mga bata lang ang pipili. Kukunin ko ang pera at tatakas ako. Bakit hindi mabuksan ang pinto? Mahal. Hayaan mong isang babae ang magtrabaho sa kalagitnaan ng gabi. Ito ba ang lalaking gusto mo? Anong lalaki? Sinabi ko na, hindi pwede sa atin. Kalimutan na natin ito. Sa susunod na magkita tayo, papatayin talaga kita. Pero, sa kama. Aso ka ba kung saan-saan ko makagat? Aray, chow chihe. Aray, tiisin mo. Aso ka ba? Mrs. Song, nung kinagat mo ako dati, ano ang sabi mo? Marka raw yun? Dati yun. Ngayon wala akong ginagawa sa'yo. Ano ba ang gusto mo? Gusto mo bang kagatin kita pabalik? Kahit papaano ngayon, nakatali ako sa'yo. Kahit anong gusto mong gawin sa akin, pwede. Ikaw ang nagsabi niyan, ha? Hindi naman lugi. Kahit papaano nakaganti na ako. Bakit hindi mabuksan tong sira-sirang pinto na to? Malalate na ako sa trabaho. Magsumbong ka sa akin. Sasabihin ko sa'yo. Chihe, nagdala ako ng almusal para sa'yo. Shishi. Ang tagal na nating hindi nagkita. Sino ang nagpabalik sa'yo dito sa bahay ko? Xia Ling. Siya at si Zhou Jihe. Zhou Jihe, gusto kita. Hoy. Magkaibigan kami ni Song Shi. Siya kilala ko. Mas mabuti pa ako. Sa lahat ng bagay, madaling magsawa. Hindi siya bagay sa'yo. Nagawa ko lang ng cookies dahil wala akong magawa. Kapag nagreklamo si Zhou Jihe, patay siya. Jihe, si Song Shi para sa'yo, laruan lang. Ako lang ang tunay na may gusto sa'yo. Huwag kang umiyak. Alis tayo dito, kasama mo ako. Paano naging magkasama si Song Shi at si Jihe? Baka kagabi pa sila magkasama buong gabi. Hindi ko na kayo istorbo, aalis na ako. Hoy, Assistant Jin. Kung hahayaan mo ulit na pumasok si Xia Ling, huwag ka nang magtrabaho. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Ito, Ayokong ulitin. Jihe. Alam mo ba? May pera na ako. Ano to? Nakalimutan ko, hindi mo makikita. Black card. Pamilyar ang pakiramdam nito. Alam kong gustong-gusto mo rin ito.
Sayang lang. Kapag naubos na ang perang ibinigay ko noon sa kanya, kailangan ibalik. Pero huwag kang mag-alala. Kumuha na ako para sa'yo ng 2 gwapong male nurse. Sa mga susunod na araw, sila ang mag-aalaga sa'yo. Magandang araw, Mrs. Song. Dumating na kayo, batiin nyo? Kumusta, Ate Song? Masahe ko po ang binti nyo. Ako naman po sa balikat. Doktor, magigising na ba ang nanay ko? Young miss, ito ang paborito mong kape. Walang yelo, 3 pirasong asukal. Salamat. Salamat, young miss. Young miss, sinabi nyo kahapon na gusto nyo ang luto ko kaya ngayon nagdala ako para sa inyo at kay Songshi. Iwan mo na lang dyan. Ay salamat talaga, young miss. Prutas, 20, di ba? Na-transfer na. Salamat. Honey, dumating ka na rin. Tumawag ako sa'yo kagabi. Bakit hindi mo sinagot? Nakatulog na ako. Nag-leave ka pala kaninang umaga kaya hindi mo alam. Sa kumpanya natin may paparating na bagong CEO. Sabi nila galing pa raw sa Wall Street. Kaya sa mga susunod na ulat mo, dapat mas maingat ka na. Baka sa hinaharap. Maging si Assistant Jin na. Ang proyektong ito, deadline ay sa susunod na linggo. Sa akin, ibibigay ko ang feedback sa Lunes. Songshi. Magaling sa Ingles. Assistant Jin, ang multinational meeting mamayang hapon. Ipaubaya mo na kay Songshi. Puro Ingles ang gagamitin. Ipakilala ko sa inyo. Ito ang bagong presidente ng Kaohsiung, si Ginoong Zhou Jihe. Zhou Jihe, magbigay-pugay tayo. Akala ko matabang matandang lalaki ang darating. Hindi ko inasahang ganito kagwapo ang bagong presidente. Narinig ko single pa siya. Gusto kong magkaroon ng office romance kung saan magkakagusto sa akin ang isang dominating president. Ako nahiwalay at may 2 anak. Ano ba yan? Si Zhou Jihe pala ang bagong presidente? Ang galing na niya ngayon. Oo nga pala, kailan siya umuwi ng bansa? Kahapon. Ang dating boyfriend ko ang naging boss ko ngayon. Hindi kaya dahil sa'yo siya umuwi? Songshi, ikaw ang bahala sa meeting mamayang hapon. At saka, you inform everyone that the meeting will start in 10 minutes. Bakit naman? Intern lang si Songshi. Hay, yung babaeng yan, ang swerte niya. Kung gusto mo yung swerte na yan, kunin mo. Anong patayan ang pinagsasabi mo? Akala mo kung sinong magaling dahil marunong ng konting Ingles. Kapag nag-abroad ako, maghahanap ako ng translator. Binibining Song. Ang gusto ni Ginoong Zhou, ipaalam mo sa lahat na magkita-kita sa meeting room pagkatapos ng 10 minuto. Ano to? Ang gago naman talaga niya. Anong klaseng patakaran to? Kahit intern, hindi pwedeng magpaskan ng muka, hindi na makapasok sa meeting room. Naku, shishi, bigla akong sumakit ang tiyan. Mauna ka na. Zhou Jihe, buti pa. Unang araw mo pa lang dito, nagbigay ka na ng kaaway sa akin. Anong klaseng kumpanya to? Ang mga intern, hindi ba empleyado rin? Hindi pa pinapapasok. Kung sino gusto mag-meeting, siya na lang. Hindi nakilala ang mukha. Anong nangyari sa access control? Ginoong Zhou, ito po ay regulasyon ng kumpanya. Ang mga intern ay walang karapatang pumasok ng basta-basta sa conference room. Lahat naman kami ay dumaan sa ganyan. Assistant Jin, basagin mo yung access control. Mula ngayon sa Kaohsiung, lahat ng conference room, tanggalin ang facial recognition.
Matagal ko nang ayaw sa access control na to. Girl, narinig ko, si Joji He dahil sa'yo pinatanggal niya lahat ng access control sa kumpanya. Kalokohan, hindi rin naman siya makapasok gamit yon. Anong kinalaman ko doon? Songshi. Mahaba pa ang panahon natin. Malamang nalaman niyang kinuha ko yung black card. Pero tahimik lang siya, baka meron pa siyang malaking plano para sa akin. Baka mag-resign na lang ako. Nanan? Ha? Anong nangyari? Anong tinitignan mo? Ang seryoso mo? Kuya Chin yan, umuwi na siya. Kuya Chin yan, umuwi na siya. Bumalik na si Chinyan. Assistant Jin. Ipagutos mo? Ngayong hapon, lahat ng empleyado ay mag-team building sa Phuket. 1 linggo. Tandaan mo, lahat ng empleyado. Sige, gagawin ko po agad. Mag-aaral na ako sa ibang bansa. Ikaw at si Nanan, mag-ingat kayo sa eskwelahan. Maging mabait kayo. Para makapagtapos kayo ng maayos. Sige, alam na, hihintayin ka naming umuwi. Pagkatapos kong mag-resign, magbubukas ako ng sarili kong studio. Kahit saan ka man pumunta, sasamahan kita. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa kumpanya ng pamilya mo. Magtrabaho ka ng maayos. Kung patuloy kang makikisama sa akin, magagalit na ang tatay mo. Sabi ng tatay ko, basta hindi ako makikialam sa negosyo ng pamilya namin, hindi mababaon sa utang ang pamilya namin. Paano ka naging kalihim ng presidente? Mga kasamahan, ngayong gabi, bago matapos ang trabaho, isaayos ninyo ang paghahanda ng mga kasalukuyang gawain. Binilhan kayo ni President Joe ng mga tiket papuntang Phuket. 1 linggong team building. Ngayong gabi, sabay-sabay tayong aalis. Hala, anong nangyayari? Binabati kita, Miss Song. Simula ngayon, ikaw na ang magiging kalihim ng presidente. Sandali lang. May weekend off ba ang kalihim? Kailangan available ka palagi. Available palagi? Girl, parang ginagatasan ka lang yan. 6 na insurance at 1 pensyon. Buwan ng sahod, 100,000. Kahit aso, ayaw nito sa 100,000. Gusto ko lang talaga magtrabaho. Miss Song, naipadala na sa phone mo ang offer. Pakitingnan mo. Salamat. Ano ba ang mga pangunahing gagawin ko? Ikaw ang personal na sekretarya ng presidente. Ito, siya ang bahala sa'yo. Ang marangal ay hindi tumatanggap ng pagkain, inaalala ng may maghamak. Pero sinong hindi matutuwa kung ginto ang itinatapon sa'yo? Sino ang makakatanggi? Presidente Joe, ginawa na namin ayon sa utos ninyo para kay Miss Song. Naiproseso na ang promotion niya. At saka may dokumento pa rito na kailangan mong pirmahan at basahin. Beshies, tingnan mo tong video. Bagong male model sa Cloud Top. 8 pack abs, malapad ang balikat, maliit ang baywang. Hoy, wag na tayong sumali sa team building. Pumunta na lang tayo sa Cloud Top, Besh. Orderan kita ng 18 male model. Ilagay mo muna dyan. Ngayon, ganito na ba ang gusto niya? Besh, di ka na talaga pupunta? Nag-order pa naman ako para sa'yo ng maraming high quality male model. May part-time job ako. Pakiusap na, tanggapin mo na yung pera ko kahit 1 beses lang. 1 milyong piso ang baon ko kada buwan. Gagastusan kita ng 990,000. Baby Nan, ang dami mo nang natulong sa akin. Eh di ikaw, mag-ingat ka. Hello, narito na po ang in-order ninyong bulaklak.
Ikaw pala, mabait to, nagre-rebelde na. Huwag mong sabihing bagay sa kanya. Ipasok mo. Ginoong Joe, gabi na. Mag-isa tayong dalawa, hindi maganda. Mas mabuti sigurong kayo na lang ang magbuhat. Trabahong 100,000 ang sahod. Marami sigurong gustong magtrabaho. Hindi naman dahil sa pera, mas wala lang akong magawa. Ang ganda kung isusuot kay Joe Jihe. Gusto mo? O gusto ko, kung ikaw naguguluhan ka sa ganda, bakit ko nasabi? Yun ang malakas. Sumunod ka. Ginong Joe, ilalagay ko ang bulaklak dito. Alis na ako. Teka. Alin ang gusto mo? Bagamat ang pagde-deliver ng bulaklak ay part-time job ko lang, ang paggalang sa privacy ng kliyente ay parte ng profesional na etika ko. Nakita ko ang daming damit. Pero wala akong naiisip. Huwag kayong mag-alala, Gijo. Ang pinakamalaking katangian ko ay ang pagiging discreet. Paalam na po, Gijo. Ang bayad sa treatment ngayong buwan, 50,000 piso na naman. Shishi, hulaan mo kung sino ang nakita ko kanina. Sino? Si Joe Jihe. Kasama pa niya ang isang babae. Magkasama silang dalawa at malapit sa isa't isa. Mukhang hindi karaniwan ang relasyon nila. Hindi ba para sa'yo hindi pa rin nakakalimutan ang dating pagmamahal? Ang bilis naman magkaroon ng bago. Luma na ang galit, yan ang mas tama. Hindi pwede, kailangan kong tingnan ulit. Sumama ka sa akin. Sa susunod, sundin mo ang sinabi ng doktor. Uminom ng gamot ng regular, huwag magpuyat at iwasan ang mga pagkaing nakakairita. Naiintindihan mo? Oo, naintindihan ko. Araw-araw mo yan sinasabi, 800 beses. Sa pagkakataong ito, siguradong iinumin ko ng maayos ang gamot. Ang daming takip. At sabay pa silang pumunta sa OBGYN. Baka naman sila ay lihim na relasyon. Anong nangyayari? Wala, uwi na tayo. Siya nga si Joe Jihe at ang konsernado pa niya, itong babae ako. Huwag kang umiyak, shishi baby. Nagpapakahirap ka para sa gagong lalaking to. Maganda rin naman ang kapatid kong lalaki ko. Gusto mo bang ipakilala ko sa'yo ang kapatid ko? Baby. Pwede bang alisin mo ang kamay mo sa braso ko? Nakakaantok ka sa braso ko. Huwag mong kalimutang samahan mo ako sa ospital sa weekend. Sige. Boss Joe, narito na po ang kape nyo. Ang lamig naman ng tono mo. Kuya, sa opisina mo, bakit may babaeng boses? Parang pamilyar naman ang boses na to. Parang boses ni ate ang naririnig ko. Ate ba yan? Bababa na ako. Pag may time na ako, kausapin kita. Boss Joe, kung wala na pong iba, aalis na po muna ako. Sandali. May party ang pamilya siya sa weekend. Sumama ka sa akin. Parang di naman tama yon. Private party ang inihanda ng pamilya Shia. Dapat kasama mo ang date mo. Una, ikaw ang date ko. Pangalawa, tripper lang sahod. May blind date ako sa weekend. Di ba may boyfriend ka na? Akala niya si Nana ng boyfriend ko. Ano naman kung may boyfriend ako? Isa choice yan, 2 buhay na yan. Okay lang sa akin kung madagdagan pa. Laujo, hindi ba sabi mo susundan ng palihim si Miss Song? Ang halata naman nito.
Halata ba? Yung tawa niya muntik na akong maistorbo. Wala akong gana tumingin sa likod. Kumusta na si Kuya Kinyan kamakailan? Ayos lang, pinapadala niya sa'yo ang isang bagay. Sa tingin ko, matino na itong lalaking ito, maayos at presentable ang itsura. Bagay naman kay Miss Song. Dahil ba sa napakaraming pakikipagtulungan ko sa pamilya Ho nitong huli. Ngiting saan ngiti na itong lalaking ito. Halos umabot na sa batok. Kitang-kita na may masamang balak. Salamat, Attorney Jeng. Si Kuya Chin yan talaga. Kung ang regalong ito ay isinabay na lang sana niya nang umuwi siya, hindi na sana nag-abala pa kayo. Ako ang nagsabing iaabot ko ng maaga para sa'yo. At may sarili akong dahilan. Gusto kitang makita, Miss Song. Miss Song, yung dalawa doon kaibigan mo ba? Simula nang umupo tayo rito, tinititigan na tayo nila. Joji, sinusundan niya ako. Tol, sumama ka sa labas. Mag-usap tayo. Huwag kang mag-alala, Miss Song. May ilan lang akong katanungan tungkol sa batas na gustong itanong sa kapatid na ito. Siya ba ang nakikilala mo? Anong pakialam mo? Matagal na tayong magkasama pero bakit ganito pa rin ang panlasa mo? Napakapangit. Ikaw ang pangit ang panlasa. Ikaw ang walang taste. Sa tingin ko lang napakapangit ng taste mo sa pagpili ng boyfriend. Kung malaman ng mga katrabaho natin na nag-date tayo, nakakahiya sa kin. Walang makakaalam sa opisina. Kulang ka sa pera, di ba? Marami akong pera ngayon. Oo nga pala. Heto ang card mo. Di mo ba naiintindihan? Mayaman na ako ngayon. Alam ko. Pero siguro dahil sa pinalaki ako, ayoko maging kabit. Yung nakita mo sa ospital ay kapatid kong babae. Kita. Umuwi na rin siya. Nalihis tayo. Ayoko rin maging fubu. Hindi lahat ay katulad mo na pagkatapos kumantot iiwanan na. Yung cocktail party sa isang araw? Samahan mo ako. O nga pala, ipapadala ko sa bahay mo yung gown kasi yung taste mo ngayon hindi ako kampante. Alam mo ba kung saan ako nakatira? Pero 4 na taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung may bago bang estilo sa mga ganitong party. Sino to? Ang ganda. Ang ganda-ganda. Di ba yan si Song Shi, ang panganay ng pamilyang Song, na bankrupt na ang pamilyang Song? Paano siya nakapasok? Songshi, ito ay dinner party ng pamilyang siya. Anong ginagawa mo dito? Yang Chanel couture mong suot, inarkila mo lang yan, Yeno. Ang mahal naman siguro niyan. Alam mo bang darating si Jo Jihae ngayong araw? Gusto mo pang makipag-ugnayan sa kanya? Demonita ka, si Jo Jihae ngayon, CEO na siya. Kung may pag-uusapan, dapat sa amin ni Xia lang. Ang maganda ang itsura, yun ang demonita. Salamat sa papuri. Ikaw, hindi ka welcome dito. Umalis ka. Xiaoyi, bisita pa rin siya. Ang tagal-tagal na rin hindi sumali ni Shishi sa ganitong pagtitipon na, 'di ba? Sakto manatili ka na lang ngayon. Magkita-kita tayo ng maayos para maalala ang mga nakaraan. Ganito kaliit ang lugar, mukhang hindi ko ito maaalala kasi ang lugar na ito mas maliit pa kaysa sa dating sala namin. Bangkarote na ang pamilya Song ngayon. Anong ipinagmamalaki mo? Oo nga, bangkarote na ang pamilya Song, pero ang pamilya Xia mas sumisikat pa ngayon. Narinig ko ang tiyon ni Binibining siya sa negosyo ng damit nitong nakalipas na 2 taon. Hindi ko nauunawaan ang mga usapin sa negosyo. Shishi, mabuti ang intensyon kong mag-imbita sa'yo, pero kung ganyan ka magpapahayag, pasensya na hindi na kita iaalok. Gusto ko rin namang umalis. Hindi ba't napagkasunduan na magiging kasama mo ako? Wala pa man akong narating. Saan ka pupunta? Malapit ang pakikipagtulungan ng Kiaoxiang sa pamilya siya. Hindi ko maiwasan ang cocktail party. Siraan mo ito para sa akin, maging mayabang ka man.
o makipag-away sa iba kahit anong paraan basta makalaya lang ako. Iba ang bayad dyan. Kahit magkano, lagay mo lang. Huwag kang mag-alala. Ang pagiging mayabang, hindi lang komportableng lugar ko yan. Ito ang aking teritoryo. Bakit ngayon ka lang dumating? Naapi pa ako dahil sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, kung ngayon hindi mo sila aayusin at bigyan ako ng paliwanag, huwag kang umasang kausapin pa kita. Kahapon, iniwan mo kong naghintay. Ngayon kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, hindi na kita kakausapin ulit. Magsalita ka. Magsalita ka. Pasensya na, baby. Na-late ako. Sino ang nangapi sa'yo? Si Jo Ji-hye ay ang magiging nobyo ni Sheshia. Lumayo ka sa kanya. Hinampas mo ako? Oo, hinampas kita. Anong araw pa ang hinihintay mo? Kung ayaw mong bukas sa mga trending news ay lumabas ang balita na nagloloko ang tatay mo sa isang modelong bata, sige, subukan mo. Paano mo nalaman yan? Tara na. Ji-hye. Kausapin natin to. Binibigyan kita ng 3 minuto. Ji-hye. Dati, magkaklase tayo nung high school, magkaklase din sa college. Kung hindi ka pinilit ni Song-shi na makasama siya, ang katabi mo, ako dapat yon. 2 minuto na lang. Huwag mong kalimutan. Dati hiniya ka ni Song-shi sa harap ng lahat. Kaya tinawag kang mukhang pera sa loob ng 4 na taon. Kayang-kaya mo pa bang tiisin yon? Problema ko yun. 1 minuto na lang. Sige, Jo Ji-hye. Noong araw na pinatay ang tatay mo, nasa harap ako ng bahay niyo. Nasaan ang pera? Naubos na lahat ng pera mo sa sugal. Wala nang pera sa bahay. Pakiusap, pakiusap. Huwag ka nang magsugal ulit. Ang laki-laki ng natalo ko. Hindi ko mabawi. Ayaw kong tanggapin. Paano ako mananalo kung wala akong pera? Basta may pera lang, makakabawi ako. Nasaan ang pera? Saan ang pera? Nasaan ang pera? Huwag mo nang sirain yan. Nasaan ang pera? Nandito ako, hindi mo sila malalapitan. Si nanay at ang kapatid ko. Gago kang bata ka. Umalis ka dyan. Gago kang bata ka. Sasabihin ko sa'yo kung hahadlang ka pa sa akin, papatayin kita. Ikaw, umalis ka dyan. Walang pera? Sumama ka sa akin, walang pera? Hindi pwede. Umalis ka, walang pera. Ipagbibili kita, walang kwentang to. Halika. Nanay, kuya tulungan mo ako. Kuya, tulungan mo ako. Bitawan mo ang kapatid ko. Gago kang bata ka. Halika. Halika. Tang-tang. Tang-tang, huwag kang matakot. Ayos lang Tapos na ang lahat. Alam mo ang nangyari sa pamilya namin? Alam ko, pinili mo na lahat ng balita para itago. Pero meron pa ako nito. Ji-hye, gusto lang kita ng sobra. Ang pagmamahal ni Mrs. Xia nakakagulat talaga. Jo Ji-hye, kung hindi ka makikipagkasundo sa akin, ipopost ko ang litratong ito. Payagan mo siya. Pwede kitang payagan, pero huwag kang magsisisi. Hindi talaga ako magsisisi. Pumayag si Jo Ji-hye, pumayag siya. Pero nandyan pa si Song-shi.
Kailangan ko muna siyang paalisin. Shishi. Bakit ka nag-iinom mag-isa dito? Kasalanan ko at hindi ko sinabihan si Jihe na huwag munang sabihin sa'yo ang balita tungkol sa aming kasunduan. Imposible. Sinabi mismo ni Jojihe na ako ang gusto niya. Pero noon, ikaw ang unang umayaw sa kanya. Noong nakapasa si Jihe sa Harvard para sa graduate studies, sumunod ako sa kanya sa ibang bansa. Sa mga taong iyon, ako ang laging kasama niya. Ako lang. Gusto kong si Jojihe mismo ang magsabi sa akin. Magkano ang kailangan mo para lumayo kay Jihe? 10 milyon. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay hindi mabibili ng 10 milyon. ₱50 milyon. Malaki na ang halagang iyan. Nagkakilala naman kayo. Huwag nang gawing masyadong pangit. Ito rin ang gusto ni Jihe. Tandaan mo, hindi pera ang habol ko. Ang habol ko ay ang kaligayahan ni Jihe. Ganyan ka pa rin katanga tulad ng dati. Ang laki ng kinita ko ngayong gabi. Ako iyon. Sigurado ka bang walang nakakita ng pagdating mo? Wala. Mabuti naman. Pinangakuan mo ako na pakakasalan ko si Xialing. Dahil lang sa 20 milyon? Ano pa ba? Ang pakikipagkasundo mo sa kanya, hindi ba't para rin sa bagay na hawak niya? Magandang pakikipagtulungan. Sa loob ng napakaraming taon, pinatira ka lang niya sa ganitong lugar? Okay naman ang lumang subdivision. Tahimik. Babae ka, ligtas bang tumira rito? Kung girlfriend kita, hindi kita papayagang tumira sa ganitong delikadong lugar. Black belt ako sa taekwondo, hindi ako takot. Dati, ang mga kumot mo at pajama mo ay gawa sa sutla. Hindi man lang kayang bilhin ng mga boyfriend mo para sa iyo. Kung girlfriend kita, bibigyan kita ng pinakamaganda. Oo. Ikaw ang pinakamabait sa girlfriend mo. May iba ka pang sasabihin? Kung wala, umuwi ka na. Oras na para matulog ako. Meron. Gusto kitang kausapin tungkol sa susunod na plano. Hindi ba problema kung iinom ako? Bahala ka. Baka naman gusto niyang magpalasing para dito matulog. Hindi ko noon napansin na malakas ka palang uminom. Huwag kang mag-alala. Ang plano mo, naalala ko lahat. Pagdating ng panahon, baka may masabi ako na ikakagalit mo. Okay lang sa akin, basta may pera akong makukuha. Okay lang ba sa'yo kung magkakaroon ka ng isa pang mayaman at mapagbigay na boyfriend? Lao Jo, paano mo ko di sinabihan at pumayag ka na pakasalan si Xialing? Wow, naku, si Ginoong Joe at Binatang Huo, ganun pala ang relasyon nila? Ano? Si Ginong Joe at Binatang Ho ang tunay na magkasintahan? Ha? Si Ginoong Joe at Binatang Huo naghahalikan sa loob? Wow, bakla kaya talaga sina Joe Jihe at Hui. Pero sina Jiang Fei at Guan Yu, hindi naman ganyang maghalikan. Hoy, Magdala ka ng kape, salamat. Ang polite naman. Lasing ako kagabi. Sa itsura niya, parang hindi niya naaalala ang sinabi ko. Songshi, anong ginagawa mo rito at naging sekretarya ka pa? Bakit mo isinara ang pinto? Kung makikinig pa sila, malamang kumalat na ang chismis na may buntis kang tinakasan at hinahabol ka niya. Blue Mountain ng Jamaica. Ang tagal ko nang hindi nakainom nito. Talagang binibini. Nakakilala pa rin ng kape. Walang para sa'yo. So ano na ba talaga ang nangyayari? Lao Jo, hindi ba umuwi ka para lang? Sa madaling salita, hindi ganun ang nangyari. Huwag kang makialam. Hintayin mo na lang ang resulta. Anong resulta?
Paumanhin, Ginoong Joe, hindi ko siya napigilan. Jihe, bigla akong pumasok na abala ba kita? Alam mo na, nagtatanong ka ba? Nandito rin pala si Young Master Huo at Shishi. Nandito ako para kay Ginoong Joe maghatid ng kape. Aalis na ako. Songshi, napalitan ka na ba ng katawan? Hoy, Shishi. Di ba sabi mo nung isang araw gusto mo nang mag-resign? Jihe, di ba dahil masyadong magaling si Shishi, ayaw mo siyang pakawalan? Masama ang trabaho niya. Ano na yung nangyari, Shishi? Kamakailan, ako ang namahala sa isang proyektong may magandang potensyal ng foreign company. Nasira ko ito. Dahil sa kapabayaan ko, 60 milyon lang ang naikontrata ko samantalang 80 milyon sana ang proyektong ito. Bagamat natapos ang negosasyon, nagdulot ito ng 20 milyong piso na pagkawala sa kumpanya kaya napilitan akong magtrabaho rito. Ang plano ko talaga ay mag-resign at umuwing mabuti para alagaan ang nanay ko. Jihe. Siguradong hindi sinasadya ni Shishi yon, di ba? Dahil sa kanyang kapabayaan, nawala ng 20 milyong piso ang kumpanya ng walang dahilan. Kung masasagot ang nawalang pondo, paaalisin ko siya agad. Shaling, alam kong magkaibigan kayo. Pero sa bagay na ito, walang silbi ang pagtatanggol mo sa kanya. Huwag mo ring sisihin si Shishi. Ganito na lang, uuwi ako at papagawa ng kontrata sa assistant ko para sa 20 milyon, isang proyekto para punan ang nawala ni Shishi. Marami nang nangyari kay Shishi nitong nakalipas na 2 taon. Hayaan mo na siyang umuwi ng maaga para alagaan ang nanay niya. Magagawa kaya yon? Maliban na lang kung masasagot ang nawalang pondo ngayong araw. Uwi na ako ngayon at papagawa ng kontrata sa assistant. Ano ba yan? Wala pang 3 minuto, kumita na ng 20 milyon. Si Shaling yung pumasok kanina. Hoy, paano kung ibig kong sabihin, paano kung sina Joe Jihe at Xieling mag-engage na sila? Siyempre, hindi ko sinasabing mangyayari talaga yon. Kunwari lang, parang banggaan ng planeta, pero meron pa ring isa sa 100 milyon na posibilidad. Di ba? Mag-e-engage nga talaga sila. Alam mo na? At hindi lang yon, ako pa ang naging saksi. Anong ginagawa mo? Magre-resign ako. Naiisip ko lang na sa hinaharap, dito sa opisina, kailangan ko pa siyang makita ng hindi inaasahan, nakakainis. Kaya nagpa siya akong mag-resign at magtayo ng sarili kong studio. Ang bilis naman! Si Joe Jihe, pumayag ba siya na mag-resign ka? Aalis na rin ako. Kahit saan ka pumunta, susunod ako. 1 milyon, ite-transfer ko sa account mo mamaya. Huwag mong kalimutan, hindi pa tapos ang partnership natin. Huwag siya, Feng Yui. Di ba yan ang dating pangalan ng kumpanya nyo? Ang pinakamalaking pangarap ng nanay ko noon ay makita, maunawaan, at tanggapin ng mas maraming tao ang tradisyonal na kultura. Tulad ng ina, susundan ko ang yapak niya, pababangon ko muli ang Huaxia Fengyue. Pero noon ninakaw ni Xiafeng ang mga disenyo ni Tita Song, kaya na-accuse siya ng plagiarism. Kung gagamitin natin ulit ang brand name na to, may risk ba? Huwag kang mag-alala, handa na ako. Patungkol sa pagbubukas, naisip ko na rin. Sa itaas, iwasan ng mental exhaustion. Sa ibaba, karapat-dapat akong magkaroon ng magandang buhay. Sa gitna, dumating ang kayamanan mula sa lahat ng direksyon. Gusto kong mag-invest. Para sa hinaharap, tatanggap na lang ako ng pera ng nakahiga. Tarais lang kita. Mare, naamoy mo ba? Ano? Amoy ng pera. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapag-mall. Ngayon, bonggang-bongga ang shopping ko. Sandali, saan galing ang pera mo? 60 milyon, galing kay Xieling. Niloko ko lang. Wow, paano mo nagawa? Tara, sabay nating pag-usapan habang namimili. Mrs. Song, Miss Nanan, ito ang bagong matching outfit sa aming tindahan. 2 piraso lang ito sa buong bansa. Bibilhin ko. Ito naman ang bagong handbag sa aming tindahan. 2 piraso lang ito sa buong bansa. Bibilhin ko. Hayaan niyo po kaming ipakita sa inyo ang iba pang bagong produkto. Ito naman ang bagong lalaking dito sa amin, salesperson. I-swipe mo na ito. Ang sarap sa pakiramdam kapag pera ng taong ayaw mo ang ginagastos. Nako, ang weird ng lugar na ito sa Jiangcheng. Sinong banggitin siya ang lalabas? Si Shaling at Joe Jihe. Shishi Nanan. Ang swerte naman, nandito rin pala kayo. Tayo bit pa natin ang mga pinamili natin. Parang natalo tayo sa dating.
Miss Song, Miss Nan, ipapadala pa rin po ba namin ang mga ito sa inyong bahay? Oo. Ang galing ng salesperson na to ah. Shishi Nanan, ako at si Jihe ay pupunta lang para mamili ng damit para sa kasal. Ngayong nagkita tayo, baka gusto nyo tumulong kayo sa pagpili. Bakit ngayon ko lang napansin, ang kapal pala ng mukha ng babaeng to. Akala ba niya magkakasama kaming mamimili? Hayaan na lang ang staff ang tumingin. Ayoko nang may ibang tao. Kung hindi ko lang alam na nagpapanggap lang si Joji He, nagwawala na ako. Magkaibigan naman kami ni Shishi at Nanan. Hindi kami ibang tao, di ba? Sige. Mukhang maganda ang tindahang ito. Ang pangalan ng tindahang ito ay Una More Fidele. Ang ibig sabihin ay tapat na pag-ibig. Naniniwala ako na ang pagmamahalan ni na Ginoong Joe at Bibi siya ay matibay na parang ginto. Siyempre. Shishi, tutulong ka talaga sa kanila? Nakalimutan mo na noong college, alam ni Xialing na kayo ni Joji He. Pero dahil magkakaibigan tayong tatlo, palagi siyang nakikipag-usap sa kanya ng palihim. Kinukuha ang boyfriend mo sa likod mo, pinapalampas mo pa rin yun? Kung may pera, bakit hindi kumita? Huwag kang mag-alala, nakausap ko na ang staff. Kung gagastos sila ng mahigit 10 milyon, bibigyan tayo ng 10% na komisyon. Ibig sabihin milyon-milyon din yon. Ang galing mo, Bes! Ikaw talaga! Naku, ang ganda ng pagkakatugma ninyong dalawa. Binibini, kasama po ba ninyong pumili ng wedding gown ang mister ninyo? Kasama ko ang boyfriend ko para pumili ng damit. Hindi, pasensya na po. Malayo pa lang nakita ko na kayong magkasintahan. Ang laki ng pagkakahawig ninyong dalawa, parang mag-asawa talaga. Tingnan mo si Xialing, halos maberde sa galit ang muka. Mag-aasawa na po ba kayo at naghahanap ng wedding gown? Kung dito po kayo magpapakuha ng prenup photos, libre po ang lahat ng serbisyo. Basta pwede lang gamitin ang mga litrato ninyo bilang sample dito sa shop. Manager. Siya po ang tunay na girlfriend nitong mister. Ma'am, pasensya na po talaga. Ganito, babawasan ko ang bayad ninyo. Pwede po ba? Tara, dito po tayong 4. Wow, Shishi. Tingnan mo itong red agate necklace, ang ganda. Kapag suot mo ito sa party, siguradong mapapatingin sa iyo ang lahat. Maganda nga, bagay sa'yo ang pula, nakakaputi. Gusto ko ito. Hello, kukunin ko na ito. Pero ito po ang unang nakakita ng mga ito. Shishi, hindi ka madalas makapunta sa mga party. Pwede ka pang magtingin-tingin, magkakaanunsyo na ako ng kasal. Ibigay mo na sa kanya. Dahil mahilig naman siyang mang-agaw ng gamit ng iba, bigyan natin siya ngayon ng pagkakataong mang-agaw ng todo. Wow, Shishi. Tingnan mo ang ganda ng singsing na ito. Malaki at kumikinang. Patingin nga. Ang ganda nga. Jihe, kumikinang nga talaga ang kwintas na ito. Mga 21 karat siguro. Matalas po ang mata ninyo. Ito ang pinakamagandang modelo sa aming tindahan. Ginamitan ito ng round brilliant cut para masigurong bawat bahagi ay magpapakita ng ningning ng brilyante. 21 karat nga po ito. Hoy Shishi, sa susunod pagkausap ko ang iba, ganito na lang takpan ko ang muka ko. Gusto ko rin ito. Pero sa tingin ko, mas maganda ito. Talagang magkaibigan kayo. Ito ang pinakabagong modelo namin. 10 piraso lang sa buong bansa. Ginamitan ng princess cut para mas maipakita ang geometric beauty nito at optical reflection effect. Nakakapahaba nga talaga ng daliri. Maghanda ka ng ilan na princess cut na singsing na brilyante. Pipili ako para ipamigay. Gusto mo, edi bibilin ko para sa'yo. Talaga? Shishi, ang bait sa'yo ni Nanan. Lagi kanyang naiisip. Sa pagitan ng magkaibigan, dapat pareho ang pagbibigayan. Hindi tulad ng iba, na lihim lang na nananaksak sa kapwa. Hindi nila kailanman maintindihan yan. Shishi, mas gusto ko pa rin itong akin, mas maganda, mas kumikinang. Kung ganito, bili mo ako nito. Ako naman ang bibili para sa'yo. Sige! Kunin ko ang dalawang ito. Sige po ma'am, kabuuan ay 41.8 million. Ano?
Kung hindi mo kaya, huwag kang magpanggap. Kukunin ko ito. Sa tingin ko maganda ito ah. Komportable din isuot ang satin na ganito. Nakaka-highlight pa ng waist to hip ratio. Subukan mo. Mas urgent ang aking usapin. Ako muna ang magsusubok. At itong mga ito, isama mo na sa fitting room. Jihe, tapos na akong magpalit. Baka ito na lang ang bilhin natin. Wow, anong panlasa mo ba? Lalong nagmukha kang pandak at mataba sa damit na yan. Yung mga dinala mo kanina. Alin ba sa mga yon ang hindi mas maganda kaysa dito? At saka ang init-init sa hotel. Long sleeves pa ang isusuot mo? Mas gusto ko ang konserbatibong estilo ng pananamit. Ayaw kong makakita ng pangit sa paningin ko. Palitan mo na yan. Maganda naman ito sa tingin ko, Nanan. Medyo hindi nga maganda yung mga yon. Sinasabi mo bang mali ang panlasa ko? Palitan mo. Anong gagawin mo? Anong nangyari? Ito. Lumabas ka. Mukhang maraming latay sa likod ni Xialing. Maraming latay. May mga bago at luma. Sa tingin mo baka hinampas siya ng ama niya? Kakaunti lang ang mabubuting tao sa pamilya siya. Tara, uminom tayo. Kumpleto ang mga gamit mo Kasi may pinangakuan ako. Nasasamahan ko siyang manood ng pagsikat ng araw sa tuktok ng bundok. Tungkol sa akin, tinutupad ko lagi ang mga pangako ko. Jojihe, mag-camping tayo. Gusto kong manood ng pagsikat ng araw sa tuktok ng bundok. Sige na. Sayang lang hindi ito tuktok ng bundok. Basta makita natin okay na yan. Dati hindi ka nagsisettle for less. Jojihe, hindi mo ba gustong malaman kung bakit kita iniwan noon? Kasi nang magising ako ng umagang iyon, nabaon sa utang ang pamilya Song. Naaksidente ang nanay ko at na-ospital. Sabi ng tagapangasiwa, hinahanap na ako ng mga nagpapautang. Ayokong madamay ka. Noong mga panahong iyon, ako ay isang mayaman at palagastos na binibini. Ang gamutan ng nanay ko 50,000 bawat buwan. Para mapagamot siya, nagtatrabaho ako bilang server sa isang restaurant sa umaga. Sa hapon, part-time sa convenience store. Sa gabi, nagbebenta pa ako ng alak sa mga bar. Nang wala na talaga akong mapuntahan, nangutang pa ako sa mga loan shark. Ang buhay ko noon, halos nakalimutan ko na kung ano ang itsura noon. At ang pamilya siya. Ang aksidente at pagkabaon sa utang ng nanay ko, hindi malayo sa pamilya siya. Sabi mo, babalik si Shishi, pwede. Shishi, ito ang tito ni Xialing. Magkasundo kayo ni Xialing, pwedeng tito mo na rin siya. Shishi ha? Tunay na nagmamahalan kami ng nanay mo. Sana tanggapin mo kami. Nilapitan niya ako para lang makuha ang disenyo ko. Ngayon ako na ang naging mangongopya. Walang mabuting tao sa pamilya siya.
Sa totoo lang, yung nangyari kay nanay, may kasalanan din ako. Hindi ko nakilala ang tunay na ugali ng tao. Nadaya ako ni Shaling. Naging kasabwat ako sa pananakit kay nanay. Noon, bumagsak ang stocks ng kumpanya. Tapos na aksidente ang nanay ko. Akala ko sa 20s ko, dapat nakakakita na ako ng mga bundok at dagat. Nakasilay na sa mga dapit hapon. Ngunit ang totoo, puro utang na hindi mabayaran at walang katapusang bayarin sa gamot. Hindi pa rin ako handa na maging ganap na adult. Pero wala akong takas. Magaling na ang ginawa mo. Kung wala ka talagang mapupuntahan, bumalik ka sa akin. Gaano man katagal, maghihintay ako. Huwag mo na akong kahabagan. Noong 2 taon na magkasama tayo, ginamit ko si Tangtang para takutin ka, para hindi ka makaalis. Hindi. Kusa kong ginusto na makulong sa iyo. Hindi mo nga alam. Nung sinabi mong gusto mo ako, ang saya-saya ko. Naisip ko pa nga. Kahit hindi mo ako gusto. Gusto pa rin kita. Pero ang tahimik mo sa akin. Kasi sinabi mo, gusto mo yung ganon, nakalimutan mo na. Shishi, nandito ka pala. Ngayon, may nagbigay na naman ng love letter sa'yo. Sabi ko, ang dami-daming nagkakagusto sa'yo, lahat tinanggihan mo. Hoy, ganda. Anong klaseng lalaki ba talaga gusto mo? Yung hindi ako. Ginawa ko lang yon para tumanggi sa mga mayayaman. Kaya ko sinabi yon. Kaya nga, nitong 2 taon, sobrang tahimik mo, sinusunod mo lang yung sinabi mo? Natatakot kasi ako na baka trip-trip mo lang ako. Akala ko nga ayaw mo sa akin. O kinamumuhian mo ako? Paano kita kamumuhian? Nung kolehiyo, nakulong nanay ko. Kung hindi kita nakilala, mahihirapan akong mag-alaga mag-isa kay Tangtang. Kaya, nagpapasalamat ako at nakilala kita. Kung ang pag-iral ko may saysay pa rin sa'yo, wala na akong ibang panghihinayang. Kaya, pwede ba akong bumalik sa'yo? Hindi ko inakala na may araw na matatanggihan ka sa pag-amin mo ng nararamdaman. Kung ang layo ko kay Shishi ay 100 hakbang, sana ang 100 hakbang na iyon ay ako ang maglalakad. Masaya ako na pagkalipas ng 4 na taon, handang ibigay pa rin niya sa akin ang pagkakataong ito. Sabi niya, abala siya sa kanyang studio ngayon, walang oras para sa pag-ibig. Pero titingnan niya ang ipapakita ko. Hindi ko napansin na isa ka palang ulirang mangingibig. Hindi kaya niloloko ka lang niya. Mahal niya ako, kaya maglalaan siya ng oras para lokohin ako. At saka, ang pagiging abala niya sa trabaho para rin naman sa aming dalawa at sa kinabukasan natin. Sigurado ka? Pero ngayong araw na ito, inaugurasyon ng studio ni Songshi, pumunta rin si Chinyan. Pumunta rin si Chinyan. Maligayang pagbubukas sa Huac Shopping US Studio. Pagbubukas na puno ng swerte. Pagbubukas na puno ng swerte. Sige. 1 buwan na lang, Balan Fashion Week na. Sabay-sabay tayong magsumikap. Kaya natin to. Napa-excite ako sa sinabi mo. Shishi Nanan, Chinyan. Ikaw ang nagsabi. 4 na taon na kayong hindi nagkita, nag-aalala raw si Chinyan sa iyo kaya inimbita ko siya. ikaw talaga. Noon, tinanggal mo ang kontak ng lahat ng tao para lang mahanap ka. Napakahirap ng pinagdaanan ko. Hindi ba't ayaw kong mag-alala kayo sa akin? Tama na, wag na nating pag-usapan yan. Ngayong nandito na ang lahat, magkita-kita tayo at magsaya ngayong araw. Sige! Walang kwenta. Bobo, ni isang lalaki di mo mahawakan. Bakit hanggang ngayon hindi pa inaanunsyo ni Ginoong Joe ang kasal sa pamilyang siya, ha? Niloloko mo ba kami? Hindi ko alam. Ginawa ko na ang sinabi ninyo. Shaoling, mukha lang maganda ang pamilyang siya ngayon.
Isang buwan na lang ay ang Baran Fashion Week Design Competition. Kung ikaw at ang iyong tiyuhin ay mananalo ng championship tapos makapag-asawa kay Ginoong Joe, ang pamilyang siya ay hindi nahaharap sa panganib ng pagkalugi. Noong kolehiyo, alam ninyong gusto ko si Joe Jihe. Ikinulong ninyo ako sa bahay, 3 araw na walang pagkain. Pinutol ninyo ang aming ugnayan. Ngayon, nakita ninyong umasenso siya, gusto ninyong magpakasal. Akala ninyo tanga siya? Para naman sa ikabubuti mo ito. Xiaoling, paano mo nakakausap ang iyong ama? Sige na. Sa isang buwang ito, mag-isip ka mabuti sa bahay tungkol sa kompetisyon. Huwag muna ang kasal. Maligayang pag-uwi yan, Ge. Maligayang pag-uwi. Magmamaneho ako, kaya hindi ako iinom. Sana'y masaya kayong lahat. Yan Ge talaga. Ilang taon nang nawala si Miss Shi, ngayon pag uwi mo bigla siyang lumitaw. Umuwi ang kuya ko, dapat siyang salubungin. Alam ng lahat na minahal ka ni Yan Ge mula pagkabata. Tunay ba siyang kapatid o nobyo? Huwag kang magbiro ng ganyan. Magkapit-bahay kami ni Shishi mula pa nung bata kami at mas matanda pa ako sa kanya. Parang siya kapatid kong babae sa akin. Kayo talaga, puro pag-ibig lang ang nasa isip nyo. Wala nang iba. At saka, may gusto na akong tao. Kuya Chinyan, ikaw na lang ang maghatid kay Shishi pa uwi. Kung siya lang mag-isa, medyo hindi ako mapalagay. Ikaw rin, mag-isa ka lang. Isabay na kita pa uwi. Sa dati ka pa rin nakatira. Oo nga, sabay-sabay tayo. Nagkataon lang ba? Hindi naman niya dapat alam ang address ko. Hindi na, magpapadrive na lang ako. Itong dalawang to, yung isa hindi makapagsalita, yung isa naman ay nahihiya. Nako, isa man o dalawa, pareho lang ang paghahatid. Sige na, alis na tayo ha. Nako, talagang hindi na, Shishi. Ako, wag na kitang istorbohin. Sandali. Baka akala ni Nanan ako ang gusto ni Kuya Kinyan? Babae ka, hindi rin safe kung magpapadrive ka. Sumabay ka na sa amin. May dala akong sasakyan. Hoy, ingat. Joe Jihe, anong ginagawa mo dito? Kakauwi ko lang mula sa pagpupulong kay Huyi. Ang tagal nating hindi nagkita, Boss Chin. Ako na ang bahala sa kanya. Ako na ang maghahatid. Kapatid ko to, huwag mo nang pakialaman. Yung dalawang to parang may tensyon. Maaga kasing umalis ng bansa si Kuya Chinyan. Parang hindi ko nasabi sa kanya na ako ang nakipaghiwalay. Baka naman akala niya ako ang iniwan ni Joe Jihe. Kuya Chinyan, sabi ni Nanan may sasabihin daw siya sa'yo. Ihatid mo na muna siya. Ha? Oh? Kuya Chinyan, may sasabihin ako sa'yo ng mag-isa. Ha? Mag-isa? Mag-isa kayong mag-usap? Oo, umalis na muna tayo. Kaya ayaw mong pumayag sa akin. Ay dahil kay Chin yan? Anong kinalaman niya? Nakita ko. Noong nag-aral siya sa abroad, nagpaalam siya sa'yo ng mag-isa at may regalo pa. Para kay Nan, yung regalo? Ihahatid na kita. Ayokong makinig. Pampawala ng tama. Hawakan mo. Mukhang seryoso pero cute. Ang gwapo pa. Kung ayaw niyang makinig ng paliwanag, hayaan na lang nating siya ang makaalam. Gusto kaya ni Kuya Chinyan si Nanan? Joe Jihe, hintayin mo ako. Ma, mukhang mas malaki ang dating ng gwapong to kaysa sa anak mo, ha? Tingnan mo ang kulay ng mukha mo. Mas mamula-mula ngayon.
Sa lahat ng mga taong ito, hindi ko kailanman nakalimutan kung sino ang nagpabagsak sa'yo. Yung Fashion Week competition na tuwing 3 taon, malapit nang magsimula. Ngayon, ipapaalam ko sa kanila kung sino talaga. Ang nangopya noon, ang hustisya para sa'yo. Ako ang maghihiganti. Shishi. Nalaman ko na, ang pamilya Xia sa paligsahan na ito ay plano ring mag-focus sa intangible cultural heritage. May kaibigan ako na nagtatrabaho sa Xias. Sabi niya ang pamilya Xia ngayon, ang lead designer para sa paligsahan ay sina Xia Ling at ang pangalawang tiyuhin niya. Xia Feng, noon dahil sa Chinese style at mga elemento ng intangible cultural heritage ng nanay ko, naging sikat na sikat ang pamilya Xia sa buong industriya. Normal lang napili niya ang intangible heritage. So hindi ba pareho yun ng konsepto ng disenyo mo? 4 na taon na, nasa parehong lugar pa rin, umaasa pa rin sa mga lumang diskarte. Sa tingin mo ba matatalo ka sa ganoong klaseng tao? At saka, may panghuling baraha pa ako. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Ang best friend ko, ang pinakamagaling. Pero, Yung Xia Ling na yon, noong ninakaw ang design draft, kasali rin siya doon. Kung tinanggap niya ang dahilan ng kasikatan ng pamilya Xia, dapat tanggapin din niya ang bunga ng paghina nito. mabuti naman. Inaalala ko pa naman na baka magpakaawang-awa ka sa kanya. Oo nga pala. Kahapon sinundo ka ni Kuya Kinyan, wala bang nangyari? Ano bang pwedeng mangyari? May gusto na siyang iba. Hindi niya sinabi sa'yo, ikaw ang gusto niya, gaga. Anong sinabi mo? Yung regalo para sa'yo, hindi mo binuksan? Tiningnan ko naman. Manika lang naman yun. Nahanap na ang hinahanap mo. Nasaan ka? Pupunta ako dyan ngayon. Sige. Umuwi ka, tingnan mong mabuti yung manika. Ngayon may gagawin akong importante. Yung mga hinahanap mo, nandito na lahat. Paano mo? 1 buwan na lang ang natitira para maghanda ng mga ito. Sapat ba ang oras para sa non-heritage? Sapat na. Ako rin, naghahanda na. Oo nga pala, nitong mga nakaraang araw, bakit hindi mo nabanggit yung tungkol sa engagement mo? Ang focus ng pamilya siya ngayon ay nasa kompetisyon din. Dati, hayagan man o palihim, pinapalabas nila na i-anunsyo ko ang kasunduan. Sinabi ko sa kanila, kapag nanalo tayo sa kompetisyon, saka ko ipapahayag. Kaya, ang resulta ng kompetisyon mo ngayon ay nakasalalay ang reputasyon ko. Ang reputasyon may mabuti at masama yan. Huwag mo masyadong isipin. Uuwi mo na ako para maghanda para sa kompetisyon. Pakidalhin mo itong mga gamit sa studio para sa akin. Songshi. Ang tigas talaga ng ulo mo. Shishi. Nandito ka para tumingin ng exhibit? Xiaoling. Sino ito? Talaga naman, Tito siya, madali kang makalimot. 4 na taon na ang nakalipas, sinabi mo sa akin na kayo ng nanay ko ay tunay na nagmamahalan. Bakit naman? Nakalimutan mo na agad ako. Si Shishi pala. Kumusta na ang nanay mo? Tito, may mukha ka pang banggitin ng nanay ko? Mukhang ang kapal ng mukha ng mga Xia ay namamana talaga. Sayang lang hindi naman nananalo sa kompetisyon sa pagnanakaw at kapal ng mukha. Ang mga magagandang araw ng pamilya Xia dapat na talagang matapos. Naku boss, yung mga modelong nakaschedule natin bigla na lang hindi na makontak. Anong nangyari? Kakakumpirma ko lang ng bilang nila. Tapos ngayon, biglang marami ang nawala. Pasensya na boss, kasalanan ko ito. May naninira. Hindi mo maiwasan yon. Songshi. Nagsimula na ang kompetisyon. Hindi mo kayang talunin ang queuing ko. Sumuko ka na. Talaga ngang kayo ang may pakana. Mandaya kayo. Boss, tatawag ako ng pulis ngayon din. Xialing. Noon pa, ganito rin ang mga maduming paraan nyo sa nanay ko, di ba? Nandito ako para paalalahanan ka. Ang tiyuhin ko hindi ganun kasimple. Mag-withdraw ka na ng maaga. Baka sakaling may pag-asa ka pa sa susunod. Hilig ba ng pamilya nyo sa siya ang magpanggap? Parang hindi naman tayo yung tipong mag-aalalahan ng magkaibigan, di ba? Ang nangyari sa nanay mo,
Desisyon yun ng pamilyang Shia, wala akong magagawa. Pero kahit ano pa man, ayokong matatalo ka ng napakahiya. E di wag kang mag-alala. Sabihin mo sa tiyuhin mo na inaasahan kong magaling siyang magnakaw. Boss, pasensya na. Alam kong halos lahat ng pera't puhunan mo ay nailagay mo dito. Hahanap ako ng kapalit ngayon din. Wag kang mag-alala. Inasahan ko na to. May plan B ako. Ayos na. Nagkita na naman tayo, tiyuhin siya. Sisa. Talagang kamukha mo ang nanay mo, walang malay. Sumang determinado. Akala ko umuwi ka na. Hindi pa kita nahuhuli bilang sinungaling. Paano ako uuwi? Payo ko sa'yo magpahinga ka muna ng maayos. Baka kasi mamaya hindi ka na makatagal ng nakaupo. Ito na ang seryeng Nirvana mula sa Xia Group ng mga designer na sina Xia Feng at Xia Ling. Pakibigay na ang score ng mga hurado. Si Xia Feng yung dating sumikat dahil sa seryeng Non-Heritage na nagpakilala ng tradisyonal na kultura sa mas maraming tao, ang kilalang fashion designer na si Xia Feng. Ang galing talaga ng mga gawa niya noon. Pinagsama niya ang kultura ng Miao at Xi sa modernong fashion. Kahit ngayon, sobrang nakakamangha pa rin. Yung sinasabi niyo, pareho ba ng taong yon? Para sa akin, yung gawa kanina maganda naman pero hindi naman ganon kagulat-gulat. Perfect score ay 10. Paki-reveal na po ang score mga hurado. 9, 8, 10. Binigyan pa ni Teacher Jiang ng pinakamataas na score. Baka ang champion natin ay malapit ng malaman. Mga kabataan, maganda ang may ambisyon pero kailangan pa ring maging mapagpakumbaba. Hindi pa tapos ang laban. Sino ang mananalo, hindi pa sigurado. Ngayon naman, ating abangan ang susunod na serye. Ay, swerte. Yung susunod na serye ay mayroon ding non-heritage elements. Ang susunod ay mula sa Huaxia Feng Yue, ang seryeng Xi. Wow, maganda to. Ang ganda. Ikaw pa talaga. Yunjan. Akala ko dati, ang Yunjan ay para lang sa Hanfu. Hindi ko inakala na kapag isinuot sa kipaw, ang ganda rin pala. At saka yung Nuo culture ng Jiangxi. Pat yung Ronghua, ang pinakaunang maaring masubaybayan pabalik sa Qin Dynasty. Tributo sa hari noon. Akala ko na wala na ang ganitong teknik. Hindi ko inasahan na isinama pala ito ng designer sa disenyo ng damit. Ang galing, sobrang ganda. Maraming salamat kay Songshi, ang designer ng Xiaom, sa pagdadala sa amin ng napakagandang fashion show. Ang pag-angkop ng non-material cultural heritage ng buong husay sa pang-araw-araw na kasuotan, talagang napaka-orihinal. Ngayon, anyayahan natin ang mga hurado para magbigay ng puntos. 5, 10. 20 pala. Gusto ko sanang itanong kay Ginong Jiang, bakit 5 lang ang ibinigay nyo? Malamang nakita ng hurado na ang gawa ng designer na ito ay hindi orihinal sa kanya. Ginoo, ang paggalat ng maling impormasyon ay may pananagutan sa batas. May ebidensya ba kayo? Narinig naman ng lahat kanina, sabi ng host. Ang kumpanya ng designer na ito ay Huaxia Feng Yue. Sa pagkakaalam ko, ang kumpanyang ito noong 4 na taon na ang nakalilipas ay sinara dahil sa issue ng pangongopya ng disenyo. Pangongopya? Para sa isang designer, bawat likha ay parang anak. Kinamumuhian ko ang mga nangongopya. Pareho pa ang pangalan. Akala ba nila walang memorya ang internet? Magtatago lang ng ilang taon tapos magbabalik na parang walang nangyari. Akala ba nila tanga tayo? Tama.
Dito pala ako hinihintay. Kapag pareho ang pangalan plagiarism na yon, edi sa buong bansa, ang daming magkakapareho. Lahat sila mga manggagaya na? Ikaw si Song Shi, sa pagkakaalam ko, yung dating may-ari ng Huaxia Feng Yue ay si Song Qing. Siya ang nanay mo, di ba? Aaminin mo ba? Ang nanay ko, oo, si Song Ching nga. Pakinggan ninyo. Isang kumpanyang nangungopya, wala ng kredibilidad yan. Malay natin yung gawa niya ngayon, kinopya lang din sa iba. Dapat makita natin ang pag-unlad ng disenyo, hindi ang mga mangongopya. Mrs. Song, may sasabihin ka ba? Sinasabi ninyong nangopya ako ng gawa ng iba. Nasaan ang ebidensya? Base lang sa isang panig ng kwento ninyo? Miss Song, kung matuklasan ng aming panel na may bahid ng plagiarism ang gawa mo, edi kanselahin namin ang resulta mo sa kompetisyon at ipapaalam sa buong industriya para matanggal ka. Tito, ginagawa lang natin ito para manalo. Hindi naman kailangang sirain ang buong karera ng iba, di ba? Tumahimik ka. Sumasang-ayon akong kanselahin dahil ang pamilya nila sanay na sa pangungopya. Naalala ko na, noong sumali sa kompetisyon si Master Shafeng, 4 na taon na ang nakalipas, may isang tao na kinopya ang gawa niya. Kahit yung konsepto ng disenyo at mga detalye hindi pinalitan, parang si Song Ching yata ang pangalan. Itong si Song Qing, dati siyang medyo kilalang designer. Akala mo ba para lang sumikat, gagawin niya yon? Mrs. Song, kung hindi ka pa rin makakapagpakita ng ebidensya para patunayan ang sarili mo, edi ang aming panel ay kailangang kanselahin ang pagkakasali mo sa kompetisyon. Ang tumanggap ng suhol at sinadyang binigyan ng mababang marka ang mga kalahok. Ang dapat ma-blacklist sa buong industriya, ikaw yon. Anong sinabi mo? Ano ba to? Malamang nakatanggap na kayo ng mensahe sa inyong mga cellphone, di ba? Jihe, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't dapat abala si Ji-Jo sa engagement party niya at ni Shaolin? Paano siya nakapunta rito? Ang mga bagay na tungkol sa akin, hindi nyo dapat pinakikialaman. Mukhang si Shishi ay nakakapit na kay Ji-Jo, ang malaking tao. Ano, 5 milyon? Ang huwarang ito, nakakuha ng 5 milyon? Kaya pala noong una, ang binigay niya sa amin ay napakababang marka. Yun pala, tinanggap niya ang pera ng iba. Imposible. Ginawa ko yon ng napakaingat. Paano mo nalaman? Kung may mga huwarang tulad mo, paano magkakaroon ng patas na kompetisyon? Lumabas ka. Baka nakalimutan ninyo na binigyan niya kayo ng mababang marka, pero may isang tao na nakakuha ng 10 puntos. Oo nga, bakit binigyan si Shafeng ng 10 puntos? Baka naman si Shafeng ang nagbigay sa kanya ng pera? Parang nung 4 na taon na ang nakalipas, sa kompetisyon na kinainan ang ideya ni Shafeng, siya rin ang hurado. Pwede kang kumain ng basta-basta pero huwag kang magsalita ng ganyan. May ebidensya ka ba? Naalala ko na, 4 na taon na ang nakalipas, ang huradong ito mismo ang nagpilit na si Shafeng ang nangopya. Ang nangopya, kaya ang designer na iyon ay tinanggal sa kompetisyon at pinagbawalan sa buong industriya. Ang nangyari 4 na taon na ang nakalilipas, hayaan muna natin yon. Ang gawa ni Song Shi ang dapat. Bakit hindi pag-usapan? Natatakot ka bang kung magpatuloy ay malalantad na ang pagkatao mo bilang isang manloloko? Song Qing. Song Qing. Ako yung ninakawan ni Shafeng ng design, tapos pinagbintangan pang nangopya, si Song Ching. Tita Song? Gising na po kayo? Song Qing. Kailan ka nagising? Ma. 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 Gising ka na. Shishi. Sa mga taong nanatili kang walang malay, napakahirap ng pinagdaanan mo. Hindi naman. Hindi talaga mahirap para sa akin. Pumayat ka. May mga kalyo ka na sa kamay. Shishi. Napakarami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Ma. Akala ko hindi ka na magigising. Anak ko,
Kahit nasa koma ako, naririnig ko lahat ng sinasabi mo. Sasali ka sa fashion design competition. At kasali rin doon ang gagong si Xiafeng. Kahit para lang sa'yo, kailangan kong magising. Hindi ko hahayaang siraan ka ulit ng anak ko. Ma, Noon, sinamantala ni Xiafeng ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi lang niya ninakaw ang mga design ko, pinabayaran pa niya ang mga tao para ipagbawal ako sa buong industriya, kaya na-bankrupt ang kumpanya ko. At ngayon, gagawin niya ulit yon sa anak ko. Songcheng, tapos na ang usapan tungkol sa nangyari nun. Wala nang saysay ang pagdadahilan mo ngayon. Na-aksidente ako bago ko pa man makumpleto ang ebidensya. Akala mo ba wala talaga akong ebidensya? Anong sinasabi mo? Anong sinabi mo? May ugali ako. Kapag isang likha ang gusto ko, hindi ko ito ipapakita sa lahat at saka mag-a-apply ako ng patent. Xiafeng, tingnan mong mabuti. Ang petsa ng mga patent na ito ay 20 taon na ang nakalipas. Mas maaga pa ito kaysa sa paligsahan mo. Imposible yan. Bakit hindi mo sinabi sa akin to? Nung naghahanda ako para sa paligsahan, nakatutok lang ako doon. Wala akong oras para kumuha ng patent at sa tingin ko hindi naman kailangang sabihin sa'yo. Buti na lang hindi ko sinabi sa'yo. Xiafeng, ano pa bang masasabi mo? Ang paligsahang ito ay noong 21 siya sumali, pero nung 20 pa lang, nag-apply na siya ng patent. Siya pala ang magnanakaw, kanina pa siya nangaakusa sa anak niya. aba nagkataon, pareho kami ng nanay ko ng ugali. Yung kaninang nag-akusa ng plagiarism sa designer, baka naman binayaran din ni Xiafeng. Tumigil ka, huwag kang tumakbo. Noon, akala ko sincere ka sa akin. Hindi ko inakalang may iba kang pakay. Lahat ng pagkakapareho natin ay resulta lang ng iyong pagsisiyasat. Wala na. Songching, makinig ka sa akin. Noon lahat yun ay sa pilitan ng tatay ko. Wala rin akong magawa. Sino man ang pumilit sa'yo, wala akong pakialam. Kung may sasabihin ka sa pulis mo na lang sabihin. Xiafeng, may natanggap kaming reklamo na sangkot ka sa pagpatay. Sumama ka sa amin. Eh, yung championship? Anong championship pa? Peking premyo lang yan. Tara na, uwi na tayo. Tara na. Ang tagal-tagal na pala. Hindi nagbago ang bahay. Ma, kasi sinabi mong namimiss mo na ang bahay, kaya dinala kita rito. Pero itong bahay na ito, hindi na akin ngayon. Ipinagbili mo ang bahay? Nung bigla kang nagkaroon ng problema, wala akong perang pangbayad sa utang ng kumpanya. Kaya itong bahay, ipinagbili ko para mabayaran. At para sa pagpapagamot mo. Ngayon, siya na ang may-ari ng bahay na ito. Tita Song, Kumusta po? Ako si Joe Jihe. siguro po unang beses nyo lang ako makikita. Kilala kita. Ex-boyfriend ka ni Shishi. Ma, sinusubaybayan mo ako. Nagjojowa ka, dapat kong malaman ang background niya. Tita Song, itong bahay na ito, ako lang ang nag-iingat nito para kay Shishi, pansamantala lang. Kung ikaw at si Shishi ay sanay na tumira rito, pwede kayong bumalik anumang oras. Matanda na ako. Kahit saan na lang tumira, okay lang. Sa tingin ko, yung maliit mong upahan ayos na ayos na. Tita Song, Shishi, yung sa fashion show, naayos na ba? Nahuli na si Xiafeng. Tita Song, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Mabuti. Nakakasayaw ka na kasama ng gwapo. Mabuti naman. Shishi,
Hindi ka na bata, dapat magpakasal ka na. Sa pagjojowa, pwedeng piliin ang gusto mo. Pero sa pagpakasal, dapat hanapin mo yung kilalang kilala mo. Sa tingin ko, maganda si Xiaoyan. Ma, hindi ka ganyan mag-isip noon. At saka, si Kuya Kinyan may gusto na siyang iba. Ha? Tita Song. Ang bahay na ito talagang kay Songshi. Pinaglinis ko na. Tumira kayo ng maayos. Alis na muna ako. Isasama kita. Zhou Jihe. Zhou Jihe, hintayin mo ako. Si Mama baka pagod lang talaga. Huwag mong dibdibin ang sinabi niya. Tama ang sinabi ng nanay mo. Ikaw at si Chinyan magkasama kayong lumaki. Childhood sweethearts. Magkapareho ang estado. Kayo ang pinakabagay. Anong ibig mong sabihin? Zhou Jihe, anong ibig mong sabihin? Pasensya na. Ako ang nagpadalos-dalos. Noong gabing yon, hindi ko dapat sinabing piliin mo ako. Dahil lang sa ilang salita ng nanay mo, itataboy mo na ba ako? Tama ang iniisip ng nanay mo. Kapag ikakasal ka, dapat piliin mo ang taong lubusan mong kilala. Ako ang ikakasal, hindi ang nanay ko. Tama ba lagi ang iniisip niya? Songshi. Ang tatay ko, pinatay dahil sa pagbebenta ng anak na babae. Ang nanay ko nakakakulong. Kung malaman ng nanay mo ang mga bagay na ito, tiyak na hindi siya papayag na tayo ay magkatuluyan. Kung sa susunod, maglakas loob kang magsabi ulit ng ayaw kong marinig, hahalikan kita. Hindi tayo bagay. Ganito na lang. Kuya, nakauwi ka na. Bakit ang lakas ng amoy ng alak? Uminom ka ba? Wala lang. Kuya, may nangyari ba? Bata ka pa, huwag kang mag-alala ng ganyan. Narinig ko kay Kuya Huoyi, ikakasal ka raw sa isang nagngangalang Xialing. Sino si Xialing? Hindi ba't umuwi ka para hanapin si Ate Shishi? Wala, nagbibiro lang siya. Kahit na si Ate Shishi ay masungit sa ibang tao. Dadalhin niya ako sa amusement park. Bibilhan ako ng cake at magagandang damit. Noong hiniwalayan ka niya, tiyak na may dahilan siya. Hindi ka pwedeng makipagkasundo kay Xialing. Pagkaraan ng ilang araw, lalaya na ang nanay natin. Samahan mo akong sunduin siya. Kuya, si Xialing ba? Ginamit ang bagay na iyon para pagbantaan ka? Oras na para matulog ka. Alam ba ni Xialing na ako talaga ang pumatay kay Papa? Anong sinabi mo? Sabi ko, matagal ko nang alam na ako ang pumatay kay Papa. Bulag lang ako, hindi tanga. Alam kong si Mama ang nag-ako ng kasalanan para sa akin. Ang dapat makulong ay ako. Alam mo ba kung anong mangyayari sa isang babaeng bulag kapag pumunta sa ganong lugar? Kung hindi dahil noon, sinabihan ako ni Mama na mag-aral ng mabuti at alagaan ka. Ako rin ang magpapalit sa iyo ng walang pag-aatubili. Kung ayaw mong masayang ang hirap na tiniis ni Mama sa mga nakaraang taon, ang bagay na ito, itago mo na lang yan. Ako ay isang walang kwentang bulag. Mula pagkabata, ako lang naging pabigat sa iyo at kay Mama. Tang-tang. Ang mata mo ay nabulag nung bata ka pa dahil kay Joe Feng. Hindi ka kailanman naging pabigat. Pero kuya, ayokong maging kasangkapan ng iba para ipang blackmail sa iyo. Ang paghihiwalay namin ni Songshi ay walang kinalaman sa iyo. Ang kuya mo ngayon ay isang nangungunang executive na. Sino pa ang makakapag-blackmail sa akin? Ang sama talaga ni Huoyi. Niloko niya na naman ako. Bubugbugin ko siya bukas para sa iyo. Sabi sa'yo na huwag kang makalimot. Xiaoling, Huwag mo akong hawakan. pwede bang dahan-dahan ka lang? Dahan-dahan, hindi siya matututo.
Pinapasali ko siya at si Xia Feng sa competition para manalo ng championship. Pero siya, pinapakulong lang si Xia Feng. Karapat dapat sa kanya yun. Sumasagot ka pa? Humarap ka pa? Anong ginagawa mo? Apektado na ang kumpanya ng siya. Naapektuhan na. Anong silbi ng pananakit mo sa bata? Paano kung may mangyari sa kanya? Sino ang mag-aasawa para sa negosyo? Sabihin mo. Ano naman ang gusto mong ipagpalit sa akin ngayon? Ano ba itong batang ito? Bakit ang sasama ng bibig? Si Boss Wang ng Wanhua Group, gusto ka? Kung susunod ka sa kanya, maaari niyang ibigay sa atin ang proyektong 100 milyon. Pinapapunta ninyo ako para maging kabit ng isang lalaking 50 anyos. Paano naging kabit? Ikaw rin, anak ka rin ng nanay mo, pumayag na si Boss Wang, sa loob ng 1 buwan, makikipaghiwalay na siya sa asawa. Pagka-diborsyado, kakasal na kayo agad. Si Wang mismo isang palamunin lang. Yung pangakong hiwalayan, naniniwala kayo? Talagang tanga kayo. Ikaw? Ano ba itong batang ito? Hindi ba't para sa ikabubuti mo lang naman ito? Umalis kayo sa kwarto ko. Sa susunod na 2 araw, dito ka lang sa bahay, magpagaling ka. Makalipas ang 5 araw, samahan mo si Boss Wang sa pagkain. Tara na. Anong saysay ng pagkabuhay na ganito? Anong ginagawa mo? Tulog ka na ba? Hindi pa. Joji He, kung mamatay ako, malulungkot ka ba? Ang social talaga ng mga taong ito. Si Shishi at Tita Song kakabuo lang ng kumpanya nila. Dumating na agad sila. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang interes. Lalo na sa ating industriya. Normal lang yan. Joji He, dumating ka na. Nanan, narinig kong kaarawan ni Tita Song ngayon. Dumaan lang ako para magbigay ng regalo. Hindi na kailangan. Huy, Chin yan. Huwag kang ganyan kay Joji He. Bakit ang laki ng galit mo sa kanya? Noon si Shishi ang unang umayaw sa kanya. Hindi siya ang nagtaksil kay Shishi. Akala namin ni Shishi alam mo na, kaya hindi na namin sinabi. Joji He, umupo ka muna. Bababa na si Shishi. Yung... Nandyan na, umupo ka muna. Chin yan. Yung recording sa loob ng manika, narinig ko. Ikaw... Mahal din kita. Bababa na si Mrs. Song. Ang ganda talaga ng baby ko. Kumusta? Napakaganda. Una sa lahat, malugod naming tinatanggap ang inyong pagdalo sa kaarawan ng aking ina. Ito ang unang pagkakataon na nakapag-imbita kami mula nang magising siya. Maraming salamat sa inyong pagpunta. At ngayon, inaanyayahan namin ang bida ng gabing ito. Si Ginang Songching. Nasaan si Tita Song? Sabi ng katulong, handa na raw siya. Mrs. Song, may problema. Nawawala si Ginang. Magkahiwalay tayong maghanap, mag-ingat. Sige, ikaw din, mag-ingat.
Aling Song. Aling Song. Ikaw ba yun? Jihe. Ayokong pilitin ka. Pero kung hindi ganito, mamamatay ako. Anong ginagawa mo? Gising ka na. Nasaan si Aling Song? Magsalita ka. Ang unang kalahati ng buhay ko ay isang tau-tauhan lang na ipinagpalit ng mga magulang ko para sa interes. Kapag kasama kita lang, Ako makakalaya sa pamilya siya. Makalaya sa kanila. Jihe. huwag mo akong sisihin. Jay, Pananagutan mo ako, di ba? Baka madismaya ka lang. Shishi. Nang matagpuan namin si Tita Song, wala na siyang malay. walang sino man nakaalis. Songshi, kung aalis ka ngayon, sisiguraduhin kong hindi na muling gigising ang nanay mo. Anong ginawa mo sa nanay ko? Gamot lang na magpapahirap sa kanya. Kapag inatake siya, parang pinapayat ka ng paunti-unti. Ng kutsilyo. Ganon kasakit. Shaling, paano mo nagawang maging ganito kasama? Noong kolehiyo, sabi mo gusto mo ang siomay na ginagawa ni Tita Song. Tuwing pupunta ka, luto siya ng luto para sa'yo. Paano mo nagawang saktan siya? Tangang-tanga siya. Sinong nangangailangan ng peking bait niya? Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Para huwag siyang masyadong mabait sa lahat. Masasaktan lang siya ng ilang buwan o isang taon. Ang gamot na ito, 10 taon ko nang tinitiis. Gago. Anong silbi ng pagiging pangalawa? Sinong mag-aalala sa pangalawa? Ang kailangan ko ay ang una. Ang una, hindi mo ba naiintindihan? tatay, pakiusap, huwag mo na akong paluin. Ang sakit na. Sinusumpa ako, magsisikap ako. Sa susunod, ako na ang magiging una. Matulungan mo ako. Xiaoling, sinabihan na kita ng nanay mo, nakakasira yan sa pag-aaral mo. Hindi ko hahayaan na ang mga bagay na ito ay makasagabal sa'yo. Tao. Kunin niyo ang mga ito at ilabas, sunugin. Opo. Huwag ma. Ma. Huwag mo siyang pakinggan. Sa teknolohiyang medikal ngayon, tiyak na malulunasan si Tita Song. Matagal ko nang tinitiis ang gamot na ito. Walang lunas yan. Songshi, alam mo ba kung bakit ko kayo tinalikuran? Dahil kinamumuhian kita? Galit ako sa'yo. Mahal ka ng nanay mo. Anong gusto mong gawin? Gawin mo. Lagi siyang nandyan para sa'yo. Galit ako sa'yo dahil may nanan ka. Ganitong klaseng kaibigan. Lagi siyang nasa tabi mo. Nag-iisip siya para sa'yo. Galit ako sa'yo dahil kinuha mo si Joe Jihe mula sa akin. Galit din ako sa mga magulang ko kung hindi dahil sa kanila. Magkasama na sana kami ni Jihe magpakailanman. Nanay. Wala akong ginagawa. Nawalan na ako ng direksyon. Alam ng nanay mo? Sabi ng nutritionist, nitong mga nakaraang araw, hindi ka kumain ng maayos, kainin mo ito. Yung Joji na to, tinanggal na siya ng nanay mo. Huwag nanay. Nanay, anong ibinigay mo sa akin kanina? Shaling, gusto lang ng nanay mo na maging masunurin ka. Napalayo ka na masyado sa kontrol ng nanay mo. Hindi ka na mabuting anak.
Yung lalaking yon mahirap ang pamilya, di ba? Kung mahuli ka ulit namin ni Papa na nakikipag-ugnayan ka sa kanya, huwag kang magalit kung hindi siya maganda ang trato namin. Sa bahay na yon, ako lang ay isang manika. Isang bagay na pwedeng gamitin para sa kapakanan ng iba. Nakakadiri. Nakakadiri talaga. Chaling. Ang trahedya mo hindi namin kasalanan yon. Hindi ito dahilan para saktan mo si Songshi. Shaling, naalala mo pa ba nung una si Joe Jihe ang una, ikaw ang pangalawa? Lagi kitang kinaiinggitan? Lagi akong sinasabihan ng nanay ko na tanga, hindi katulad mo. Ang meron ka, kinakainggitan din ng iba. Bilang kaibigan. Hanggang dito na lang ang masasabi ko. Songshi, Ang dali-dali para sa'yo magsalita. may minamahal ka. May pamilya ka, may mga kaibigan ka. Hindi mo talaga maiintindihan ang kalagayan ko, pero sinusubukan mo pa ring turuan akong lumaban. Umalis na tayo rito. Nababaliw na ako. Wala na rin namang ilang taon na lang ang buhay ko. Pumunta ka sa impyerno. Ingat. Pumunta ka sa impyerno. Ingat. Nanan. Shishi. Dati ikaw lagi ang nagtatanggol sa akin. Ngayon ako naman ang magtatanggol sa'yo. Nanan. Chin yan. Kalimutan mo na ako. Nanan. Nanan? Tara, dalhin natin siya sa ospital. Nanan. Bilis! Ikaw talaga. Wala ka talagang puso. Isang salita mo lang, naghintay ako sa'yo ng 5 taon. Alam mo ba, ang tagal ko nang naghihintay sa'yo. Kung hanggang ngayon, di pa rin tayo nagkakasama, sayang naman ang pinagdaanan ko. Pero ngayon, uban na rin ang buhok ko. Kapag nagising ka at nakita mo ko na ganito, matatakot ka ba sa akin? Chin yan. Pwede ba? Tulungan mo ako isara yung bintana. Ang lamig. Nanan. Miss na miss kita. Kuya Chin yan. Joe Jihe. Parang sobra akong nangarap kay Nanan, nakakakita ng ko ng mga guni-guni. Bakit parang nakikita kong umupo siya? Bakit di ka pa lumapit at yumakap sa akin? Di mo ba ako namimiss? Buti naman okay ka. Oo nga pala, si Tita Song. Okay lang ang nanay ko. Eh si Shaling? Nagpakamatay siya. Oo nga, para sa kanya. Malayang-malaya na siya ngayon. Tama na, wag na natin pag-usapan to. Uwi na tayo. Kung malaman ng nanay ko na nagising ka na, magiging masaya siya. O, uwi na tayo.